Ito na yung kumukutik-kutik-tap din na Ano kinabukasan para sa mga drivers natin. Ayan, sige diba? nga. Kasi ang una natin sa Benteng Bigas meron na program ay yung mga vulnerable sectors, seniors, yung solo mga- parents, PWD, Yes, at yung mga miyembro ng 4Ps. Sumunod ata Sumunod doon. yung mga magsasaka. Yes, Sumunod oo. mga mangingisda. Yes. Kaya Mayroon naman, na rin minimum wage earner, remember? meron At na. ngayon, mga driver naman. Yan. Ganda. At kung kailan sisimulan ang pwede nang makabili. At kung alamin driver natin. ka sa kapupunta para bumili, di ba? Of course. Ito Benteng Bigas. Meron na. na. Nasa Department of Agriculture ang sagot niyan. Ang spokesperson nasa linyo natin, Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga po sa inyo. Isang kumukuti-kutita po na umaga. Asek Arnel, welcome sa Double Wang, sa Double B, Radyo na, TV pa. Kasi Magandang Pasko na umaga rin, po. Merry Christmas, Asek. Ay, magandang umaga, Weng and Weng. Merry Christmas. Tinan nyo, Magandang umaga po sa kami lahat. ang unang bumati sa inyo ng maligayang Pasko, Asek. Pasayahin natin ang buhay ng ating mga tsuper naman ngayon. Pakikwentuhan kami ng detalye ng Benteng Bigas meron na para sa mga tsuper po natin, Asek. Yes, Weng and Weng. Sa pakikipag-ugnayan ng DA sa DOTR at saka sa LTFRB, ay magsisimula ngayong September 16 yung paglo-launch natin nung Benteng Bigas meron na program. Ito naman ay para sa mga jeepney at tricycle drivers. Sisimulan muna ito sa Nabotas, mga around 4,000 na mga jeepney at tricycle operators and drivers ang nadyan. At ngayon muna, dito muna sa Nabotas, and eventually kakalat din sa buong bansa itong access ng mga jeepney at tricycle drivers. 4,000, paano yan? First 4,000 ang... o may listahan? Oo, or meron ng mga... yan yung nasa listahan. Yan yung nasa listahan. Identified na pala to. Registered? Sa mga TODA at saka mga... registered na mga drivers. So merong opisyal na listahan pala yan? Yes, kasi naman naka-register sila sa sa TODA. Yes, okay. Kung wala ka sa listahan pero gusto kong bumili Asek, driver din naman ako, hindi pwede. Magpalista lang sila kasi kagaya Weng doon sa mga minimum wage earners. So nakipag-coordinate tayo sa DOLE. So dahil outside naman ng domain ng DA, itong mga beneficiaries natin. So we really need to coordinate it. Sa kanila galing yung mga listahan. Mas maganda kasi yun. Mas madali yung pag-i-implement natin. Pero ito pong 4,000, nabilang nyo na. Meron na hong nakalista na. Ready na ho to at bibili na lamang ho sila. Nandun na ho kasama yung kanilang pangalan. At wala nang pwedeng umabot pa kaya. Tama yun, Weng. Nakalagay naman doon sa pinadala na initial na listahan yung mga pangalan ng mga drivers at saka operators. Gaano karami ang pwede nilang bilihin na kilo ng 20 pesos na bigas? Similar doon sa mga nauna, 10 kilos per month muna yung pwede nilang ma-access na 20 pesos na bigas. Okay, so bakit gano'n kaliit yung limit, Asek? Kasi 10 kilos, magkakaroon ba ng mabigat na impact yon sa pamumuhay ng mga mahihirap nating kapuso? Kung 10 pesos per kilo, 10 kilos lang ang pwede nilang bilhin. Kada buwan ang pinag-uusapan dito, hindi per week. Gusto natin, una, Weng, makarami yung maka-access ng mga Pilipino kasi target natin eventually mga 15 million households or about 60 million Filipinos ang may access dito kada buwan. At eventually naman itataas din yan yung number of kilos na pwede nilang mabili every given month. Kasi natanong ko lang yun, Asek, kasi umaapo naman ang warehouse ng NFA. So, may mga kung i-auction supply, pa sila. kung yung sa halip na i-auction, bakit hindi na lang natin dagdagan yung limit? Natanong ko lang po. Hindi naman ako nagdidikta. Natanong ko lang. Tama naman yun, Weng. Tama naman yan. It's a very good question. At tinitingnan naman yan lahat kasi nga yung una, yung available na stocks. Tama yan, madami namang stocks. Opo. Pag-uusapan yan doon sa mga susunod na discussion, paano ipataas agad. So, meron nasa discussion board, na pala ito, table, yung pwedeng taasan from 10 kilos per month. Okay, kung halimbawa po ako ay tsuper,
tricycle man or jeepney, saan sa nabotas ako pupunta? Saan ko po mahanap ang 20 pesos per kilo na bigas? Magkakaroon ng announcement. So kino-coordinate yan doon sa LGU at saka doon sa LTFRB. So we'll have an announcement siguro this coming week. Ano yun, parang Kadiwa store din ba yung paglalagyan nito, ASEC? I-check ko lang yun kasi doon sa DOLE dahil may listahan tayo. Opo. Yes. So coordinated nga doon sana. I-announce lang namin paano yung saan yung mga specific na area. Before September 16, malalaman na natin yung mga areas kung saan sila pupunta sa Navotas. Yes. Okay. Pero linawin natin, registered lang ang pwedeng bumili nito. Pero natanong ko rin, ASEC, bakit kasama yung operators? Hindi ba dapat mas marami, dapat mga drivers lang kasi sila yung binabayaran, nagba-boundary, yung operator naman medyo kahit papaano angat-angat ng konti. Doon sa, halimbawa, doon sa mga tricycle, maliliit din kasi yung mga yun. Oo. Hindi naman din yun kalakihan. Opo. Maliit lang. Hindi, kaya sinama yung sa operators kasi maliit din lang ang kita nila. Pati po yung sa jeep, ganun din. Okay. Yun naman mga Yes, go ahead. Gusto ko malaman yung itong bilang na yan, yung 4,000 na yan na mga sa Navotas. Yan ho ba ay sakop din ho siguro dyan yung mga, yung sabihin natin, kahit na ho sila ho'y nagdadrive ng mga tricycle na maaring colorum. Kasi pero napapasama pa rin sa listahan. O dahil rehistrado ang mga ito sa TODA, hindi sila colorum. Ganun ba yon, ASEC? Gusto rin natin yung mga bibigyan natin yung mga lehitimo talaga. So dapat yung mga registered talaga dun sa mga kagaya na itong mga association. Meron kasi yung mga registration talaga sila. Okay. Sa either LTFRB or do sa LGU. Pag tricycle lang po sa LGU yan. Opo. So mabe-verify. So dapat talaga registrado. Mabe-verify kung sila ho'y naipasok pero sila pala ay colorum. Mabe-verify po yan. O, maging stricto tayo dyan. Yung pag-vet sa kanila o pag-check talaga, baka naisama ka lang dahil siguro kakilala, di ba? Bawal yun. Or bilang tulong na rin. Kasi kung kayo-kayo lang din sa TODA, kung konti lang naman kayo, isama na natin. Hindi pwede yun, ASEC. Hindi pwedeng ganon. Importante talaga na maiwasan din yung mga leakages. Yes. Kasi siyempre gusto natin yung mga lehitimo talaga na members yung magkaroon ng access muna sa ngayon. Okay. Maliban din po sa grupo ng mga jeepney drivers and tricycle drivers, kapag palawak na natin yung programa para sa kanila, may susunod pa pong sektor, ASEC, para sa 20 pesos per kilo na bigas? Ang susunod, Weng, ay mga public school teachers naman. Maganda yun public school teachers. So bakit hindi rin kasama yung private? Ang dami kong demand, ASEC. Pero kasi di ba, pare-pareho din naman ang lagay nila. Mas sa ibang bagay nga, medyo mas kapos pa yung mga public school ay private schools kasi depende sa kita ng kanilang eskwelahan yung taas ng sweldo nila, di ba, Weng? Pwedeng ganon. Yeah, under discussion pa rin naman ito yung sa DepEd. So nagkaroon na ng mga initial na discussion. So yan, isa-suggest din natin kung paano maisama yung mga teachers beyond dito sa ating mga public school teachers. Opo. Kumusta ho ang klase ng bigas na yan? Yan po ay lokal Hindi yan imported yung ibinebenta natin. Ganito, Weng. Para dito sa Benteng Bigas, meron na program. Lahat yan ay galing sa NFA. So wala tayong ibinebenta sa P20 na outside doon sa whether yan ay local or imported. Lahat yan ay galing sa NFA. At saka ngayon, fresh. Doon sa meron pa tayong isang programa, yung sa Rice for All. Kung matandaan natin. Yes, yung 39. Yung Rice for All na tatawag natin na premium rice for all na tawag dito yung 25%, RFA 25, yung RFA 100, ito ay mix ng local at imported naman. Okay. Bakit kailangan may mix ng imported, ASEC? Kasi ito rice for all para na to sa lahat. Nung nag-start tayo. So iba-iba rin yung presyo nito, 'di ba? Pag premium nasa 43 tayo.
Pag RFA 25, nasa 35 ata o 33. And then yung RFA 100. So talagang, ano yan, yung source natin. Nung nagsimula talaga tayo dyan, mix yan ng imported at Opo, local. opo. Yan ba, bago lang ginawa na hinalo-halo natin premium at saka Ever yung since well-milled yata ito. or meron ng ganyang klase ng bigas? Meron na to. Nag-start tayo dyan din ay RFA 25. Tapos nagkaroon din tayo ng RFA 100. Pero yung mix niyan ay hindi naman minimix kung 40, kung yan ay premium, yan ay 25% broken or 100% broken. So, para magkaroon ng option din yung ating mga mamimili na mas murang bigas kaysa yung ordinary na bigas according to the same category sa palengke. Hiwalay lang pero pwede Hiwalay. silang Rice mabili for all ng ito. rice for all pa rin. Yes. Rice Ito yung for mga all. option. Kala ko Matagal na natin hinalo-halo. yung programa. Yung Rice for All hanggang ngayon, open yun to anyone, di ba, ASEC? Yes, that's open to anyone. Okay. And may limit ba doon kung gaano karami pwede mong bilhin na bigas sa Rice for All? Depende yun, Weng, kung may stocks pa dun sa area. So hindi yun masyado nagkakaroon ng limit, Weng. Okay. Dito sa mga programang ito, ASEC, yung locally produced na bigas na ginagamit natin, sa Rice for All, pati sa 20 pesos bigas meron na. Ano yun yung mga laon, kung tawagin natin, yung mga old stocks o galing po sa NFA warehouse? Dito sa P20, nagsimula tayo dyan. Yan yung nauna natin na 29 pesos. Opo. Aging stocks yan. Pero eventually, yung ating rice, itong P20 natin, ay ano na yan, regardless of age niyan, ay ibinebenta na yan. That's good. So, natitiyak natin na maganda ang kalidad ng mga bigas na ito, ASEC. O meron bang Yes, that's correct. meron ba tayong binibigay dapat isain nyo na ito sa loob ng isang buwan? Oo, kasi may expiry date pa. Baka may ganun kasi nga, di ba? Walang ganun. Wala naman. So pwede bibili sila. Yung kapag medyo nag-age na yung bigas, doon na yung dumadaan sa auction. Okay. So magkaka-auction kayo, di ba? Parang meron kayo nakatakdang 1.2 million sacks, di ba, pagsusubasta. ASEC? Oo. Next month ba yon? October? Tama yun, Weng. Ngayong October, 60,000 metric tons or 1.2 million bags na katumbas. Yun yung i-auction natin. At sino ho pwedeng bumili ho niyan? Yung mga makikibahagi dyan sa auction. Tinatanong niya ni Weng, ASEC, kasi baka halimbawa trader ako o retailer ako, ay mag-auction ng NFA, bibilin ko yan. Pero ibibenta ko, medyo mas mataas ang presyo sa retail. Una muna ay i-offer yan sa mga disaster relief agencies. Ng government. O whether yan ay DSWD or LGUs o CD, sa kanila i-offer muna. At yung matitira at saka i-auction doon sa mga gusto na bumili. Pero di ba meron namang, pwede naman sila bumili na hindi na dumaan sa auction pa? Di ba yung mga agencies like DSWD? Hindi, priority lang yata sila din doon sa auction. Tama po ba, ASEC? Sila yung priority muna. Bago ilabas ng bumibili talaga government. sila. Baka gusto regular. nila na magkaroon ng additional. So, ito, yung auction na yan, pag sinabing auction, pataasan ba yan ng offer nila? Ng halaga o pababaan? Paano ba yan? Meron tayong tinatawag na minimum auction price. Depende doon sa age ng bigas. So, yung minimum auction price, ang pag-compute doon base doon sa landed cost ng imported na bigas as reference lang. So, ang lumalabas nasa 29 pesos and 43 centavos yung per kilo. Reference. And then, depende sa age ng bigas, may tinatawag na reduction rate. So kung bago pa lang yung bigas, more than 3 months up to less than 6 months, nasa 5% ang reduction rate. Hanggang 5, 7, 12, 15. And then yung more than 18 months, yun, 15% ang reduction. Kaya yung presyo nun ay 25. And then yung more than 3 months ay 27 something. Mas nakakamura pa sila pag dumaan sila sa auction ba? Pag auction naman kasi minimum lang yun. So pwedeng tumaas pa kasi parang bidding nga yun. Okay. As a tanong lang po, yung sa monitoring niyo ng presyo at supply ng mga agri-products ngayong bare months na,
going to Christmas season na tayo, siyempre, ina-expect natin pamahal na po. Kumusta yung supply ng agricultural products natin ngayon? Doon sa supply, Weng, stable naman yung supply ng ating mga agricultural products. Siyempre sa bigas, marami tayong supply. Opo. Gulay, nagkaroon tayo ng problema ng kasi very seasonal yung ating mga gulay. At pag nadaanan ng bagyo, pero nakaka-recover naman agad. Yung sa karne, Yung sa baboy. manok, Oo, maganda tsaka yung manok. supply natin. Yung Sa baboy. of course, dadyan pa rin yung problema natin sa ESF. Bagamat talagang maganda rin naman yung supply. So yung presyo lang, bagamat bumaba doon sa last month yung presyo, bahagya, pero medyo mataas pa rin. Magkano ho sa baboy ngayon ang inaasahan natin kung meron man pagtaas itong mga bare months, ASEC? Depende yan, Weng, sa lokal na produksyon natin at doon sa imported. Yung mga imported na karne, pag ganitong bare months na order na yan 2 quarters ago, para sigurado na makarating. Halimbawa, galing pa yan ng Europa kasi karamihan ng karne natin, Brazil at saka Spain, part ng Europe. So, in-order na talaga yan matagal para sigurado na hindi magkakaproblema pagdating. Kasi ngayon, ang bentahan, kunyari, yung liempo sa baboy ito, nasa 407 per kilo. Liempo, yung parte ng baboy na liempo. Yan ba ay pwedeng sabihin na okay lang yung presyo ng ganyan or overpriced na yan? Sa ngayon, yung mga ganang presyo, Weng, ay Di ito di na monitoring. Di na monitoring. Ayan, nasa 390 hanggang 410 pesos yung liempo. Okay, sako pa yun. Sako pa siya. So, ganun talaga yung mga namamonitor natin na presyo. Okay, Basta sige. okay ang supply at inaasahan natin stable ang prices. Although ina-expect natin yung pork ang magmamahal ng konti, no, ASEC? Dahil sa issue ng supply. Yes. Alright, sige. Alright, Yes. ASEC. Thank you, Salamat ASEC. sa magandang Good umaga. morning. Thank you so much as always. Yes, good morning. Good morning. Salamat Mabuhay po. kayo. Good morning. Pinihilingan, walang Pinoy.